Mabilis na kumawala si Katlea, mula pagkakayakap ni Draco sa kanya. Umiwas siya ng tingin at mahinahon itong tinanong. Anong ginagawa mo dito? Di ba umuwi ka na kanina? Bakit ka bumalik? Ang tanong ko ang dapat mong sagutin. Bakit ka nakahiga dito at nagpapaulan? Gusto mo bang magkasakit? Agaw ni Draco sa sasabihin niya. Wala ka nang pakialam doon. Tsaka bakit ka ba nangingialam? Inaano ba kita? Bakit sinabi ko bang puntahan mo ako dito, at magpapaulan din kasama ko? Hindi naman di ba? Pilosopong sagot niya kay Draco. Napangiwi si Draco sa naging sagot ng dalaga sa kanya. Hindi niya inaasahan na magiging masungit pa ito sa kabila ng pag-aalala niya. Talaga bang ganyan kayong mga babae? Sadyang nagsusungit pag pinapakitaan ng concern ng isang lalaki. O baka yung mga katulad mo lang ang sadyang pinaglihi sa tigre? Bakit ba ganyan ka? Napaka-hot-tempered mo, wika ni Draco habang nakasalubong ang dalawang kilay. Oh, so ngayon ako pa ang masama. Dahil hindi maganda ang pakikitungo ko sa'yo, sa kabila ng concern mo. Bakit sinabi ko bang maging concern ka sa akin? Kaya ko nga hindi sinabi sa'yo na dito ako matutulog dahil ayoko ng concern mo. Bigla niyang tinakpan ang kanyang bibig, dahil sa huli niyang sinabi. Tumalikod siya dito at akmang aalis, nang magsalita ito kaagad. Ibig sabihin plano mo nga talagang dito matutulog. Ano naman sa'yo kung dito ako matutulog, wala ka nang pakialam doon, pabalang niyang sagot, habang patuloy pa rin sa paglalakad. Wala nga akong pakialam, pero hindi naman pwedeng pababayaan ko na lang ang fiancé ko diba? Agad nitong sagot sa kanya. Kumunat ang noo niya sa naging sagot ng lalaki. Nilingon niya ito at inirapan. Wala na bang pag-asang maging manipis yang pagmumukha mo? Masyado na kasing makapal Bakit pumayag na ba ako? Wala sa plano ko ang magpakasal sa'yo. Hindi ko pa nakakalimutan ang sinabi mo noon sakin. Alam ko naman kaya ka bumalik dito para tanungin ulit ako, tungkol sa ino-offer mong kasal diba? Pues ito ang sagot ko. Napakalaking no. Kaya please lang po sir, tantanan mo na ako dahil wala sa plano kong makihati sa yaman mo. Agad niyang tinalikuran ito, at mabilis na naglakad palabas ng park. Medyo malayo na rin ang kanyang nilakad, nang bigla siyang may naalala. Kumaripas siya ng takbo pabalik sa kanyang malita, pero hindi na niya ito nakita. Umikot ang kanyang paningin sa buong paligid ng park, at ganun na lang ang panlalaki ng kanyang mga mata, nang makita niya ang kanyang malita na hila-hila ng isang lalaki papasok sa itim na sasakyan. Mabilis niya itong hinabol. Hoy mama! Malita ko yan. Pas ang mamang yan Wala naman akong pera, bakit niya ninakaw yung malita ko? Tumakbo siya ng mabilis papunta sa sasakyan, kung saan ipinasok ang kanyang malita. Humihingal siyang kumatok sa tinted glass window nito. Ganon na lang ang pagkagulat niya, nang biglang magbukas ang pinto ng kotse. At iniluwa ang gwapong mukha ni Draco, na kampante at eleganteng nakaupo sa loob. Nakapagpalit na rin ito ng tuyong damit. Kahit simpleng white t-shirt lang ang suot nito, pero halatang hindi ito mumurahin. Nalunok niya ang sasabihin sana kanina, nang mapako ang kanyang paningin sa mga matitigas na muscles nito sa braso. Parang ang sarap pa rin sa pakiramdam hanggang ngayon, habang niyayakap ng mga bisig nito ang katawan niya kanina. What? Titingin ka na lang ba dyan? Naiinip na tanong ni Draco. Bigla siyang natauhan nang magsalita ito. Hoy madman! Di ba malinaw ang usapan natin kanina? Bakit ka pa rin ba nangingialam? Akin na yung malita ko. Pagmamatigas niya sa lalaki. Di mo makukuha ang malita mo, kung hindi ka sasakay. Pumasok ka na sabay sinyas ni Draco sa kanya. Aba sa tingin ba nito nagbibiro ako? Akin na kasi ang malita ko, parang maiiyak na siya, dahil hindi pa rin binibigay ang kanyang malita. Kaya nga sumakay ka na dito. Kung hindi ka sasakay saan ka ngayon magbibihis, dahil wala ka namang inuuwian. Baka mamaya pasukin ka pa ng lamig sa katawan. Mayroon akong kilala na pwede mong maupahan, habang hindi ka pa nakahanap, malambing ang boses nitong nagpapaliwanag sa kanya. Nagliwanag naman bigla ang kanyang mga mata sa narinig. Talaga, pero baka naman mahal ang singil wala pa akong pambayad. Pumasok ka na muna kasi, mamaya na tayo mag-usap. Mag-aala-una na ng madaling araw, hindi ka pa ba napapagod? Alisin mo na muna yung pride mo sa katawan okay? Bukas mo na lang ilabas ulit yan,
sabay bigay ng nakakalokong ngiti kay Cattleya. Napaismid siya sa sinabi nito. Kahit nagdadalawang isip, ay pumasok na rin siya sa loob ng kotse. Kailangan na rin niyang magpahinga. Buong araw kasi siyang nakatayo sa pagtatrabaho sa mall, at sa paghahanap ng mauupahan, maliban doon kailangan niya ring magpalit ng tuyong damit, dahil naramdaman na niyang pinasok na ng lamig ang kanyang sistema, at parang nanlalabo na rin ang kanyang paningin. Wala na siyang lakas, para makipagmatigasan sa lalaking ito, nang hihina na siya. Di nagtagal na nakapasok siya, agad din siyang nakatulog. Naawa si Draco habang tinatitigan ang dalaga, na mahimbing na natutulog. Dahan-dahan siyang umusad sa tabi nito, at inalalayan ang ulo nito, para hindi mauntog sa pagkakaalog ng sasakyan. Nagulat siya nang masagi ng kanyang kamay ang noo nito, na nag-aapoy sa lagnat. Kinulong niya ang katawan nito sa kanyang bisig, para mabawasan ang panginginig nito dahil sa lamig. Di nagtagal at huminto na rin ang sasakyan sa kanyang sariling mansyon. Agad siyang bumaba, at buong ingat niyang ipinangko ang dalaga na parang bagong kasal. Mabilis ang kanyang mga hakbang papasok ng guest room, at pinahiga doon ang dalaga. Saglit muna siyang lumabas at inutusan si Nanay Martha, na palitan ng damit ang dalaga. Si Nanay Martha ay matagal na niyang katiwala sa loob ng bahay. Ito na rin ang nag-aalaga sa kanya, simula nang iniwan sila ng tunay niyang ina. Kaya bigla pa itong nagulat, nang malaman nitong sa kauna-unahang pagkakataon, ay nagdala ito ng babae sa sariling bahay. Wala pang 5 minutos, ay lumabas na si Nanay Martha mula sa silid, kung saan natutulog si Cattleya. Tapos na niyang bihisan ito ng tuyong damit. Iho, mataas ang lagnat niya. Kailangan niyang makainom ng gamot, agad na wika ni Nanay Martha, nang lumabas na ito ng silid. Sige ho Nanay Martha, ako na po ang bahala sa kanya. Maraming salamat. Magluto na lang po kayo ng mainit na sopas, para may mahigop siya sakaling magising siya mamaya. Sagot ni Draco sa matanda. Tumango na lang si Nanay Martha, saka agad na umalis. Kinuha muna ni Draco ang gamot mula sa medicine cabinet, bago pumasok sa kwarto ng dalaga. Umupo siya sa gilid ng kama, at tumabi kay Cattleya habang mahimbing itong natutulog. Sinalat niya ang noo nito. Cattleya, uminom ka muna ng gamot, para bumaba ang lagnat mo, malambing niyang pagkakasabi sa dalaga. Akmang tatayo na sana siya, upang kumuha ng isang basong tubig, ngunit bigla siyang napatigil nang hinawakan nito ang kamay niya. Huwag mo akong iwan, huwag mo kong iwan please, nagdideliryong pakiusap ni Cattleya sa kanya. Napatingin si Draco sa dalaga, habang namumungay ang mga mata nitong nakatingin sa kanya, na waring nakikiusap na huwag siyang umalis sa tabi niya. Don't worry Cattleya, nandito lang ako sa tabi mo, hindi kita iiwan. Malambing na sagot ni Draco, habang nakatingin sa mukha ng dalaga. Hindi niya maintindihan ang sarili, kung bakit sa tuwing kaharap niya ang babaeng ito, ay lumalambot kaagad ang kanyang puso. Nagagawa niya ang mga bagay, na kahit kailanman ay hindi niya kayang gawin sa kahit sinumang babae, na nagkakagusto sa kanya. Matamang tinitigan niya ng mabuti, ang animoy malaanghel nitong mukha habang natutulog, simula sa singkit at mahahaba nitong mga pilak mata, maganda na ilong hanggang sa bumaba ang kanyang paningin, sa kulay rosas nitong mga labi. Tumagal ang pagkatitig niya doon, at para bang may kung anong bagay na nagudyok sa kanya, para halikan ang mga iyon. At sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan niyang tinawid ang pagitan ng mga labi nila ng dalaga. Buong suyo niya itong hinalikan, at nagdudulot iyon ng kakaibang sensasyon sa kanyang buong katawan. Ang simpleng halik na iyon, ay mas lalong lumalim nang maramdaman niyang gumaganti din ang dalaga sa mga halik niya. Matagal na naghinang ang kanilang mga labi, at nang makabawi, ay mataman niyang tinitigan uli ang dalaga. Mahimbing pa rin itong natutulog. Siguro akala ng dalaga ay panaginip lang itong nangyayari sa kanila. Mag-aalas 3 na pala ng madaling araw. Hinalikan niya ulit ito sa noo at saka maingat na lumabas ng silid. Kinabukasan, nagising siya sa isang silid na hindi pamilyar sa kanya. Inikat niya ang kanyang paningin, at sinuri ang buong paligid. Agad niyang nakita ang maliit na mesa malapit sa kanyang higaan. Sa ibabaw nito ay may nakapatong na gamot na parang hindi pa nabubuksan,
at sa tabi nito ay isang maliit na palanggana na may nakababad na maliit na tuwalya sa loob. Akmang babangon na siya nang makaramdam siya ng pagkahilo. Mabigat pa rin ang ulo niya. Bumalik muna siya sa pagkakahiga. Kailangan niyang makaipon ng lakas, para makalabas ng kwarto at hanapin si Draco. Bakit niya siya dito dinala? Napakalaking kwarto nito, at sa kamukhang mamahalin baka di niya kayang bayaran ang renta dito. At saka teka, bakit parang nakapijama siya? Ang tanong niya sa sarili. Tiningnan niya ang sarili sa ilalim ng kumot, kaagad siyang napasigaw at napabalikwas, nang makitang iba na ang suot niya na damit. Bakit iba na ang damit ko? Sinong nagbihis sa akin? Oh my! Kagabi na panaginipan niyang kahalikan niya si Draco. Sobrang saya niya dahil pareho sila ng nararamdaman sa isa't isa. Pero panaginip lang ba talaga yun? Siya ba ang nagbihis sa akin? Puno ng kaba at pagkahiya sa sarili ang nararamdaman niya, sa kanyang mga naiisip. Nasa ganun siyang imahinasyon, nang marinig niyang may nagbukas ng pinto, at iniluwa doon ang matangkad at gwapong mukha ng lalaki papasok sa loob ng kwarto, habang pilyong nakangiti sa kanya. Kumusta na ang pakiramdam ng asawa ko? Tanong nito sabay hawak ng kapirasong buhok na nagkatikip sa pisngi niya. Bigla siyang natarante sa ginawa nito. Parang agad siyang pinamulahan, dahil sa kung anong mainit na enerhiya na ang biglang damaloy sa kanyang buong katawan. At anong sabi niya? Asawa. Umangat siya ng tingin, at tinatitigan ang lalaki na parang nagtatanong. Draco, sinong nagpalit ng damit ko? Hindi ikaw yun di ba? Bakas ang kaba sa mga tanong ni Cattleya. Bakit? Wala namang masama kung ako, dahil magiging asawa naman kita di ba? Pang-aasar nito sa kanya. Draco, ano ba hindi ako nagbibiro? Naiinis na inirapan niya ang binata. Okay, inaasar lang kita, bakit ba ang dali-dali mong mapikon? Kaumpisa ko pa nga lang nakangiti paring wika ni Draco. Pues wala ako sa mood para makipagbiruan sa'yo. At saka ang dami ko pang itatanong sa'yo. Kanino yung bahay na to? Baka ang buong sahod ko dito lang mapupunta sa upa. Di ba sa? Hey listen wife, si Nanay Martha ang nagbihis sa'yo okay? At saka mamaya na tayo mag-usap tungkol sa bahay na ta. You need to eat first and take your medicine, sabay lagay ng kamay nito sa noo ni Cattleya, at pinakiramdaman kong may sinat pa ito. Medyo may sinat ka pa, hindi nakainom ng gamot kaninang madaling araw. Humiga ka na muna dyan dahil hindi mo pa kaya. Papadalhan kita ng almusal kay Nanay Martha, at pagkatapos inumin mo ang gamot mo wife. Do you hear me? Speechless siya sa inasal ng lalaking nasa harapan niya. Ano ba ang nakain ito, at parang masyado naman yata itong biglang bumait. Dati tingin nito sa akin mukhang pera, tapos biglang mag-aalok ng kasal, then ngayon kung ituring niya ako para akong asawa niya. Nalilitong tanong ni Cattleya sa sarili. Tumangala siya at inirapan ito. Hindi pa ba natanggal yang kakapala ng pagmumukha mo madman? Nahihiwagaan na ako sa ugali mo. Tsaka tigil-tigilan mo na nga ang pagsasabi ng wife o asawa sakin, nagsisitayuan ang mga balahibo ko. Feeling ko gusto kitang yakapin, ayoko lang umasa baka may ibang plano kabulong niya sa sarili. Kung ganon anong gusto mong itawag ko sa'yo baby? Sweetheart, may himig panunudyo ang sagot ni Draco sa dalaga. Bakit ba ang hirap mong kausapin? Sinabi ko nang ang ayoko ng mga pabebeng tawag mo na yan di ba? Wala naman tayong relasyon, kaya tumigil ka't baka marinig ka ng mga tauhan mo, at ano pa ang isipin nila, saway niya sa binata. Iho, andito na ang almusal na pinahanda mo kanina, wika ni Nanay Martha sa labas ng pinto. Ipasok nyo na lang ho dito Nanay Martha. Agad na pumasok si Nanay Martha, dala ang food tray na may lamang iba't ibang pagkain. Nanay Martha, kuhanan nyo na rin ho ako ng isa pang plate, dito na rin ho ako kakain, pahabol ni Draco sa matanda, nang mapansing lalabas na ito. Napaawang ang labi ni Nanay Martha, pagkarinig sa sinabi ng kanyang alaga. Bakit dito siya kakain? Di ba ayaw niyang kumakain sa kwarto? Kahit nga noong siya ang nagkasakit, pinipilit niya talaga ang bumangon para sa dining area siya kumain. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Natisod kaya siya? Nalilitong asal ni Nanay Martha sa sarili. Nanay Martha, okay lang po ba kayo? Kanina pa po kayo tulala dyan. Nagtatakang tawag ni Draco sa matanda. Aha,
Wala iho, sige, magdadala ako ulit ng plato, sagot nito tsaka nagmamadaling umalis. Hindi mo naman kailangan na kumain dito. Kaya ko pa ang sarili kong lumabas at doon kumain, wika ni Kat Lea habang pinipilit ang sarili na bumangon, ngunit agad namang sinaway ni Draco. No, huwag ka nang mapilit. Hindi ka pa umiinom ng gamot, at may lagnat ka pa. Halika, tulungan na kitang makaupo ng maayos, sabay lagay ng dalawang kamay nito sa likod niya, na parang niyayakap siya at inalalayan siyang makasandal sa headboard ng kama. Amoy na amoy niya ang pabango nito, na naging pamilyar na sa tuwing lumalapit ito sa kanya. Nakaka-addict kung baga. Ipinilig niya ang kanyang ulo sa kung ano-anong wild imagination ang pumapasok sa kokote niya. No, it's okay, please stop it, Draco. Ano bang ginagawa mo? Baka naman masanay ako sa ginagawa mo, at hahanapin kita, kaya itigil mo na yan, pabiro pa niyang saway sa lalaki. Di hanapin mo, sooner or later mag-aasawa din naman tayo agad namang pinatulan ni Draco ang pagbibiro niya. May pagkatigasan din pala ng ulo itong si Draco, sa isip niya. Hindi na lang siya sumagot, at tahimik na lang na inabot ang kanyang pagkain. Agad din naman sumabay si Draco sa kanya na kumain, pagkatapos may hatid ni Nanay Martha ang set ng kubyerto sa binata. Habang kumakain sila, ay naisipan niya ulit itanong dito ang tungkol sa alok nito kagabi na upa ng bahay. Siya nga pala, Draco, yung alok mo kagabi na upa ng bahay, saan yun? Baka pwede akong makiusap na sa susunod na araw na lang ang bayad sa down payment, seryosong tanong niya sa binata. Dito yun. At ito na ang magiging kwarto mo. Don't worry, sa renta libre ito, wala kang babayaran. At saka huwag ka nang bumalik sa trabaho mo. Mag-resign ka na doon, parang nag-uutos nitong sagot sa kanya. Biglang nawala ng gana si Kat Lea, sa mga narinig niya mula sa lalaki. Ano? Ito na naman ba tayo, Draco? Paulit-ulit na lang. Naiirita na tanong niya. Bakit? Wala namang masama sa sinasabi ko Ang gusto ko. Stop. I don't want to hear it again from you. Pigil niya sa iba pang sasabihin nito. Unang-una, wala akong plano na ipaasa sa'yo ang buhay ko, kaya ayokong tumira dito na walang bayad, di bale na lang. Hahanap na lang ako ng ibang mauupahan. Pangalawa, huwag mo akong utusan na mag-resign sa trabaho ko, dahil yun lang ang hanap buhay ko, namumula ang mukha niya sa inis sa binata. Alright, Kat Lea, listen first please. Una, hindi kita sisingilan ng upa, dahil dito ka natitira. Pangalawa, kailangan mo nang umalis sa trabaho mo, dahil mayroon akong offer na bagong trabaho sa'yo, at mas malaki ang sahod kaysa doon sa mall na pinagtatrabahuhan mo. So okay na ba yun sa'yo? Wika ni Draco. Bigla siyang napaisip sa alok nito sa kanya, kung sabagay mas kailanganin niya ang malaking sahod, para mabilis siyang makaipon upang may pambayad sa isang private detective na siyang tutulong sa kanya, upang mahanap ang tunay niyang mga magulang. Umangat siya ng tingin sa lalaki. At anong klase ng trabaho naman ang inaalok mo? Makakaya ko ba yan? May himig pagdududa sa tanong niya. Ikaw ang magiging personal secretary ko, agad namang sagot ni Draco. Personal secretary? Di ba mayroon ka nun? Baka sabihin pa nun inagawan ko siya ng trabaho. Pangontra niya sa inaalok nito. No, personal secretary ko siya, pero sa labas siya ng office, at pumapasok lang siya sa tuwing may importanteng dokumento na kailangan kong permahan. Pero ikaw sa loob ka ng office ko, magtimpla ng aking kape, at mag-aayos ng mga files sa loob, mahabang paliwanag ni Draco. Okay, sige, tatanggapin ko ang offer mo, basta nagtatrabaho ako ng malinis. Ayokong laging umaasa sa iba, kakasabi niya lang nang muli itong magsalita. And one more thing, be my wife, dagdagan ko ang sahod mo bilang asawa ko, pahabol na sabi ni Draco, habang inaaral ang magiging ekspresyon ng mukha ni Kat Lea. Sinasabi ko na nga ba may iba ka talagang plano, madman ka. Sabay pukol nito ng unan sa lalaki, na halata ang pagkainis. Agad naman itong sinalo ni Draco, at nilagay sa kanyang tabi. Sumilay ang ngiti sa labi nito, habang nakatitig sa dalaga. Anong ngingiti-ngiti mo dyan? Sa tingin mo nakakatawa ka? Sabay irap dito ni Kat Lea. I know, di ko lang kasi mapigilan, sa tuwing naasar ka lalo kang namumula, dahilan para mas lalo kang naging cute. Draco, isa pa,
Agad niyang saway sa binata. Pulang-pula na ang mukha at tainga niya sa sobrang kahihiyan, kaya naisip niyang inisin din ito. Hinding-hindi ako pakakasal sa'yo. Agad niyang nasabi. Biglang napalis ang ngiti ni Draco, dahil sa sinabi ni Cattleya. Bilasan mo na at uminom ng gamot, at saka magpahinga ulit. Bukas ka na pumasok sa opisina, wika na lang niya. Hindi pwede, papasok ako ngayon sa supermall, kailangan kong makapag-pollen ng maayos, at makapagpasa na rin ng resignation ko, agad namang tutol niya sa binata. Tatawagan ko na lang ang branch manager mo, at ako na ang baalang magpaalam para sa'yo. Kailangan mong magpahinga muna sa ngayon, upang makabawi at para may handa mo na rin ang sarili mo. Pagpasok bukas ng kumpanya, pangungumbinsi pa rin ito sa kanya. Hindi na siya nakikipagtalo pa sa lalaki, after niyang kumain, uminom na kaagad siya ng gamot at nagpahinga. Sige, aalis muna ako. Rest well baby, okay. Sabay halik nito sa kanyang noo, bago lumabas ng kanyang silid. Hanggang ngayon napaawang pa rin ang labi niya, habang hinahawakan ang noo niyang kanina lang ay hinalikan ni Draco. Para siyang nalulunod sa ulap nang maramdaman niya ang mainit na halik ng lalaki. Katulad ito ng halik sa kanyang panaginip. Oh no, wag naman sana akong ma-fall in love sa lalaking yun, ayaw kong umasa at baka masaktan lang ako. Baka ganun lang talaga siya sa mga babaeng kasama niya, pangungumbinsi niya sa sarili, saka bumalik sa pagtulog.